Hello! For today's video nga ay magluluto na naman tayo mga mi. Yan nga pala yung mga grocery pinamili ngayon. So inayos ko lang siya at nilagay ko sa mga lalagyan. Nandyan na rin yung manok at hinugasan ko na yan para i-marinate natin sa tanglad, sibuyas, bawang, toyo, sarsaya, Mountain Dew at konting ketchup. Tsaka nilagyan ko din yan ng paminta. Yun lang, tsaka nilagyan ko yan ng konting asukal. So nilagay ko na nga ang toyo dyan at sinunod ko na ang Mountain Dew at tsaka ang asukal. Pagkatapos nyan ay hinalo-halo na natin para ilagay sa chicken. Kailangan na mahalo mo siya ng maayos para matunaw yung asukal. So, nilagay ko na siya at inilagay ko din sa loob ng manok yung tanglad. Yung tanglad kasi yun yung nagpapalasa sa manok para mas malasa siya kapag luto na. Saka masarap yung tanglad kasi organic yan. Tsaka masarap talaga yan mga mi, promise. Masarap yung ganyang luto. Malinamnam siya. Yan. After nyan, after ko siyang ibabad, iniwan ko muna siya ng mga 20 minutes bago ko niluto. Yan, nilagyan ko na siya ng konting ketchup. Yan yung mas nagpapalasa at saka nagpapatik ng sauce. Lumalapot ang sauce niya. Nilagay ko na nga siya sa kaldero. At saka after ng ilang minuto, saka ko siya isinalang. Ayun, ready na siya. Para mamaya, bubuksan ko na lang. So ayun na nga, after na naibabad ko na yan, kaya sinalang ko na para maluto na siya. At after nga noon ay hinugasan ko na rin itong mga manok para i-marinate pang fried chicken. Syempre favorite yan ni EJ fried chicken. 1 kilo nga pala yan, kaya 1 kilo din na crispy fry ang nilalagay ko dyan. 1 kilo yan. So, mas masarap kasi kapag matagal mo na siyang na-marinate. Tsaka ready na lang siya iprito. Mas malinamnam at tsaka mas dumidikit kasi sa chicken yung lasa niya. So, after nga nyan ay nilagay ko na sa isang maliit na lalagyan para ilagay sa ref. Para ready na lang siya natin. Para pag nagprito na is ready na lang. So, after nga nun, habang naantay kong maluto yung ulam, ay hinugasan ko na muna itong mga hugasin natin. Sa pag dami-dami na kasi ayokong natatambakan ng hugasin, kaya kahit konti pa lang yan, hinuhugasan ko na kaagad. Hindi rin naman kasi problema ang tubig dito kasi may mga tinatambak na akong tubig sa balde. Kita nyo naman yung balde andun sa dulo na yung green na yan. 2 ang balde dyan. Tsaka dito sa kabila merong isang kulay black na balde. Napagod na nga ako mag voice over, ang tagal maghugas. Di ko kasi ito kinat. Pagkatapos ko nga maghugas ay nagsaing na din ako. 10 na pala yan, kaya maaga talaga akong nagluluto para makapagpahinga ako kaagad. So after nyan, binalikan ko yung niluluto ko. Binaliktad ko lang siya para maluto naman yung, ano ba yan, ang hirap baliktarin, para maluto naman yung sa kabila niya. Wow, looks so delicious mga be. Wow, yan, ang sarap. Ang lasa niyan, medyo thick na yung sabaw niya dyan eh. Walang halong tubig po yan, pure lang yan na sauce, lahat yan sauce. Tapos yung apoy niya dapat konti lang para
talagang Lumalabas na dumikit yung yung oil, lasa yung ng niya, sauce sa katawa, sa karne ng konti lang yung manok. apoy niyan para maluto siya. Takpan ulit natin. After ko nga mabaliktad ay tinakpan ko na para maya maya ready na Ayan, siya. konti na lang yung sabaw. Binuksan ko na Maya ulit maya yan, papatayin ready natin na siya, luto yung na. apoy para At hinain ko na yan tumuloy maya na siya, maya pwede na lang siyang ng konti. kainin. So after kong mahugasan ng kaldero ay nagsaing na din ako. Maaga talaga akong nagsasaing. Tsaka hinuhuli ko ang pagsaing para kapag natapos na ako magluto ng ulam, pag kumain kami mainit pa yung kanin. So after kong isa lang yan ay pinatay ko na din yung niluluto kong ulam. So gumagawa din pala ako ng sawsawa dyan na toyo at saka kalamansi na may sili at saka konting asukal. Yun lang for today's video. Bye bye.